Alas 7 nga bisa alabang, ang restauranteng Azuro isang Italian restaurant na kilala sa malambot na ilaw at mabangong kapaligiran ay nababalot ng mainit na liwanag ng nga kandila. Sa bawat mesa ay may maliit na aromatherapy candle na nagnininggas. Nakaupo ako sa ikatlong mesa malapit sa bintana. Sa harap ko ay isang medium rare na steak at isang baso and pulang alak. Dati ay may plano akong makipagkita sa aking business partner dito. Ngunit bigla siyang nag-text na may urgent na meeting. Kaya naman, dahil nandito na ako, nagdesisyon akong mag-enjoy ng hapunan ng mag-isa. Habang hinihiwa ko ang unang piraso ng steak, biglang pumasok sa aking pandinig ang usapan mula sa katabing mesa. Yumi, pakinggan mo ako ha. Kapag lumampas na sa 25 ang isang babay, bumababa na ang kanyang halaga sa pamilihan. Huminto ang aking kamay. Tingnan mo ako. Hindi naman masama ang aking nga kondisyon. May sarili akong bahay, may kotse. May utang pa sa bangko, pero matatak naman ang sahod ko. Ang nagsasalita ay isang lalaking nasa 30 taong gulang, nakasuot ng Amerikana na hindi makasya sa katawan niya, at ang buhok ay malinis na pinakwaks. Ang babaeng nasa katapat niya ay nakayuko, walang malay na hinahalo ang kanyang lemon water gamit ang daliri. Santos, nakita lang tayo ngayon ah. Hindi ba parang maaga pa yung usapan na yan? Mahina at malinaw na naguguluhan ang tinig ng babae. Maaga? Ang layunin ng pagpapalaki ay kasal. Sabi nga nanay ko, gusto na niyang makita ang apo. Kung okay ka sa akin, kasal tayo sa loob ng 3 buwan. Lumingon ako ng bahagya. Ang babay ay may muha na dalisay at mapayapa ang anyo. Ang mahabang buhok ay humahaplos sa kanyang nga balikat, ang balat ay maliwanag, at suot niya ang simpleng beige na blusa. Ngayon, kinakagat niya ang kanyang labi, at sa kanyang nga mata ay makikita ang isang uri niyang pakdurusa na hindi niya matanggap. Gusto ko sanang makilala ka ng maigi bago tayo mag-usap ng ganyan, Santos. Anong kailangang malaman mo pa? Sinabi na ng matchmaker sa iyo, ang lahat tungkol sa akin. Ibinasag ng lalaki, ang boses ng babay. Sige, narinig ko na, guro ka ngang bata sa daycare. Hindi naman mahalaga ang sahot mo. Kapag kasal na tayo, gusto kong tumigil ka sa trabaho at mag-asikaso sa bahay pag-alaga sa maanak at sa aking nanay. Mahina ang katawan ng nanay ko, kailangan siyang alagaan. Napansin kong humikpit ang mga kamaong ng babay, at pumuti ang mga kuko niya. Wala akong planong tumigil sa trabaho. Mahal ko ang aking trabaho. Ang pagmamahal mo sa trabaho, makakain mo ba yon? Tuminawa ang lalaki sa ilong. Ang pinakamahalagang papel ang isang babay ay suportahan ang asawa at mag-alaga ang pamilya. Hindi mo ba alam yon? Hindi na ako makatanaw pa. Nang buksan ko na ang aking bibig, dumating ang waiter na may resibo. Sir, ang kabuhan ng mesa po ninyo ay 3,500 piso. Kinuha ng lalaki ang resibo, tinignan, at bigla siyang nagsalita sa babay. Yumi, kailangan nating maging makatotohanan. Kanina pa, ikaw ang magbabayad ng bahagi mo. Nagulat ang babay. Pro Santos, ikaw ang nakimbita sa akin dito. Test lang yon. Gusto kong malaman kung isa ka sa magababaeng umasa sa bulsang lalaki. Kung talagang gusto mo akong maging kasama, hindi ka makikipag-usap tungkol sa pera. Namula ang mukha ng babae. Nagsimulang lumikas ang pansin ng makataw sa paligid. Huminga siya ng malalim at binuksan ang kanyang maliit na bag. Nahanap siya sandali, at biglang namutla ang kanyang mukha. 1,000 lang ang dalang prako. Halos mawala ang boses niya. 1,000. Tumaas ang boses ng lalaki. Nagpunta ka sa blind date na 1,000 lang ang pera mo? Nagbibiro ka ba? Hindi ganun originally. Kopi lang talaga ang inom ko. Ikaw ang nag-insist na maghapunan. Wala akong pakialam. Bayaran mo ang kalahating pakain 1,500. Ni 1 piso ay hindi kita patatawarin. Ibinato ng lalaki ang resibo sa mesa. Kung walang pera, tumawag kang kahit sino at manghiram. Huwag kang asang makakalis ka dito nang hindi nagbabayad. Namula ang ngamatang babae. Kahit na kinahinalaan na niya ang buong bag niya, 100 piso lang at ilang barya ang nahanap niya. Kinuha niya ang kanyang smartphone, nanginginig ang madaliri, nagdududa kung sino ang tatawagan. Nagsimula na ang magabulong na magataw sa paligid. Lumehog pa ang lalaki, inihilig ang likod sa upuan at itinawid ang magabinti. Bilisan mo. May lakad pa ako pagkatapos nito. Ibinaba ko ang kutsilyo at tinidor at pinunasan ang aking bibig. Hindi ko na ito kayang panoorin. Excuse me. Tumayo ako at lumakat patungo sa kanilang mesa. Hindi malakas ang boses ko, pero maririnig ito. Babayaran ko ang inyong mesa. Sabay na tumingin sa akin ang dalawa.
Sa mga mata nga babay ay gulat at pasasalamat, sa mga mata nga laki ay pagbabantay. Sino ka? Wala kang pakialam dito. Sinukat ng lalaki ang aking katawan mula ulo hanggang paa. Casual ang damit ko ngayon, gray na polo shirt at maong. Hindi siya mapaniniwalaan na mayaman ako. Isang dumadaan lang. Hindi ko kaya pang panorin ang babaeng ng alipin. Inilabas ko ang piso sa aking pitaka at ibinigay ang 2,000 piso sa waiter. Huwag nang magbigay ng sukli. Tips na lang yon. Kumuha ang waiter ng pera at mabilis na lumayo mula sa awkward na eksena. Ano ang gusto mong sabihin? Tumayo ang lalaki. Mas maiksi siya sa akin ng 1/2 ulo, pero sinusubukan niyang makmukhang matakot. Wala kang karapatang makialam sa amin. Imbitahan mo ang babay sa blended, tapos pabayarin mo siya. Ang kagalang-galang ba sa inyo ay ipinakain na Sam nga aso, Santos? Ano? Naging pulang itim ang mukhang lalaki, parang atay ng baboy. Tumayo rin ang babae at yumukod ng bahaya sa akin. Salamat po talaga. Pero hindi ko maring payagan kayong magbayad para sa akin. Ibabalik ko po ito. Hindi mo na kailangang ibalik. Ako ang nagregalo sa inyong hapunan. Lumingon ako sa kanya at pinaginhawa ang aking tono. Ako nga pala Daniel Cruz. Maria Yumi Santos. Mahina niyang sinabi. Pagkatapos, nagtipon ang kanyang lakas at humarap sa lalaking Santos. Santos, uwi na ako ngayon. Sa tingin ko, hindi na tayo muling makita. Hindi na tayo makita? Nagulat ang lalaki. Ay, nakakita ka agad ng bagong lalaki, kaya naging matapang ka na. Huwag kang mag-akala na espesyal ka. Mapalat ka nga na pinagtutunan kita ngang pansin, lumilipas na ang oras mo. Pabayaan mo ako, at mabubulok kang mag-isa hanggang katandaan. Ang mga salitang iyon ay masyadong masamang sabihin. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng katawan ni Yumi, hindi galing sa takot, kundi sa galit. Santos. Lumakat ako ng 1 hakbang at tumayo sa harap ni Yumi. Ilang taon ka na po? Wala kang pakialam. Mga 32, siguro. Pinanatili ko ang ngiti. Sa ganong edad, nagsisimula ka pa rin ng pakikipag-usap sa mga dahilan tulad ng gustong nganay ko, at ininasar ang babay para mukha kang mataas? Napakapalpak mo naman sa buhay, ano? Ikaw. Ang tunay na kaligayahan, patuloy ko ng tahimik, ay ang lumayo mula sa mga taong katulad mo. Kahit nag-iisa. Mas mayos ang mabuhay ng may dignidad kaysa sa pagsasama sa isang taong hindi marunong gumalang. May narinig kaming matawang pabulong sa paligid. Nangitim ang muhangang lalaki, paulit-ulit na itinuro ako at paulit-ulit na sinabi ang ikaw bago tumapon ng alalahanin mo yan at mabilis na lumabas ng restauran na hawak ang kanyang jacket. Pagkatapos niyang umalis, bumalik ang hangin sa silid. Huminga ng malalim si Yumi at yumukot muli sa akin. Cruz, salamat po talaga. Ibabalik ko ang pera. Pwede ko po bang makuha ang iyong number? Hindi na kailangang ibalik. Pro. Kung talagang ayaw mong magutang sa akin, itreat mo na lang akong 1 tasang kape. Nagulat siya sandali, tapos tumango. Oh. Sige. Gayong jing. Masarap jing ang kape na restaurante na ito, pero kung gusto mo, palitan na natin ang lugar. Pagkatapos ay nangyari, mas mainong siguro, nagtawanan kami. May magandang kafe malapit dito. Mas okay siguro na lumipat tayo. Nagatubili siya sandali, tumingin sa relo, at tumango. Nang lumabas kami ng restaurant, may matalik na ngiti ang naibigay sa amin ng waiter. Nang kumaway ako, hindi niya mapigilang matawa. Ang cafe na tinatawag na sandaling tahimik sa may kantong kalye ay tahimik at konting tao lang. Pinili namin ang mesa sa tabi ang bintana. Nag-order si Yumi ang cafe latte, ako naman ng Amerikano. Habang hinihintay ang kape, nakayuko siya, at nilalaro ang kanyang nga daliri. Nariyan ka pa rin ba sa nangyari kanina? Sabi ko. Ngumiti siya ng may kahihiyan. Minsan kayo napanorin ang ganun. Nakakayak. Hindi mo kasalanan iyon, sabi ko nang inilapat ko ang likod sa upuan. May mga taong ganun. Walang tiwala sa sarili kaya pinipigilan ang iba para maging mas mataas sa kanilang sariling pakiramdam. Tumingin siya sa akin ng may pakamangha. Tama kayo, Cruz. Si Santos, lagi na lang pinag-usapan kung gaano kaganda ang trabaho niya, kung gaano kalaki ang bahay niya. Tapos sinabi niya, na walang kinabukasan ang pagiging guro sa daycare, na ang babay ay dapat unahin ang pamilya. Huwag pansinin ang kalokohan na yon. Kinuha ko ang kape ng dinala itong waiter. Ang pagiging guro nga bata ay isa sa pinakamakabuluhang trabaho sa mundo. Ang samahan ang paglakingam nga bata mas mahalaga yon kaysa sa maraming trabahong palaangat ang ilong. Kumislap ang mga mata ni Yumi. Talaga po bang ganun ang inyong paniniwala?
Siyempre. Ang guro ko sa daycare noon na Reyes ang tawag namin sa kanya. Hindi ko pa rin siya nalilimutan. Napakamatisin at puno ang pagmamahal. Hindi basta-basta ang ganong trabaho. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, ngumiti si Yumi ng buong puso. Nang ngumiti siya, nag-ikot ang sulok ng kanyang nga mata tulad ng kalahating buwan maganda at mapayapa. Nakakalipong marinig yon. Huminga siya. Saka, yung pera kanina, ginawa ko ang sagabal na kilos ng kamay. Kung pag-usapan natin ulit ang pera, uwi na ako. Sige, natawa siya. Pero kung talagang may utang na lupa ako sa inyo, may isang kahilingan lang kayo. Sa susunod na blended mo, magdala kang sapat na pera para sa sarili mong pagkain. Ang pagprotekta sa sarili ay pinaka-importante. Bahagyang namula ang kanyang mukha. Totoo yun, actually. Palagi naman akong nagdadala. Ngayon lang ito nangyari kasi bigla akong pinaalis ng nanay ko para sa debt na ito. Kasama ko sana ang pinakamabes kong kaibigan para samal, tas bigla na lang natawa siya. Gets ko yan. Ganyan talaga ang mananay. Tumango ako. Ang nanay ko, maraming taon na ring nagpupumilit. Pero nang makita niyang hindi naman ako interesado, sumuko na rin siya. Single ka rin ba, Cruz? Nagulat siya sa sariling tanong. Sorry, hindi ko sinadya yon. Okay lang. Natawa ako. Oh, single. Sa pagpili ko. Natawa siya sa biro ko. Lumanghap ang kapaligiran ng maluwag. Maksang oras kaming nag-usap. Ibinahagi niya na nagtatrabaho siya sa Himala Daycare Center bilang teacher nga preschooler. Masaya siya sa trabaho niya kahit mababa ang sahod. Ako naman, para hindi siya matakot, sinabi ko lang na nagtatrabaho sa marketing sa isang kumpanya ng kalakalan. Maocho na. Ihatid kita. Tumingin ako sa relo. Alas 9:00 kalahati na. Ayaw ko namang abalahin ka. Maari akong sumasakay ngang bus. Ngayong gabi. Mapanganib ang mag-isang babay. Tumayo ako. Halika. Nakaparko ang kotse ko. Nakatubili siya sandali, ngunit tumango. Sa parking lot, 3 segundo akong natigil sa harap ng aking maitim na luxury car. Pagkatapos, inakay ko siya patungo sa dating kotse na Honda na nakapark sa tabi. Ito ang kotseng aking asistan. Sa ang gayong ang sa akang kaya iniram ko. Kuteng kotse. Sumakay siya. Parang mas praktikal. Pantransportasyon lang naman. Pinasok ko ang kinjin. Habang fininahan kami, nag-usap kami tungkol sa musika at pelikula. Nalaman naming makatugma ang ilang gusto namin, mahilig siya sa lumang OPM, mahilig naman ako sa jazz. Gusto niya ang literary films, gusto ko ang suspense. Pero pareho kaming nakasundo na ang Milan ng Puso ay isang walang hanggang klasiko. Nang dumating kami sa harap ng kanyang apartment sa Marikina, nagalis siya ng seatbelt at sineseryoso akong tiningnan. Cruz, salamat talaga sa lahat. Hindi lang para sa perada. Dahil sa inyo, naramdaman kong hindi ako nakamali ngahit isa. Siyempre hindi ka nakamali. Maamo ko siyang sinabi. Huwag kang mag-alinlangang maniwala sa sariling halaga mo. Ngumiti siya tunay ng ngiti ngayon. Magkaibigan na tayo, di ba? Inyabot ko ang aking smartphone. Magpalit tayo ng number. Kung muli kang mapilitang magbayad para sa iba, tawagan mo ako. Natawa siya habang ini-type ang kanyang number. Lumabas siya sa kotse at tumayo sa daan para kumawi sa akin. Hinintay ko siyang umakyat sa hagdan, pagkatapos ay dahan-dahan na akong umalis. Sa rearview mirror, nakita ko ang ilawng kanyang kwarto sa ikatlong palapag. Nag-vibrate ang aking telepono, isang text mula sa hindi pa kilalang number. Si Maria Yumi Santos po ito. Salamat talaga ngayon. Magpahinga ka ng maayos. Laban ka. Nak-text back ako. Matulog ka. Maswerteng panaginip. Pagdating ko sa bahay, tumayo ako sa harap ng malaking bintana sa sala at tiningnan ang gabingang lungsod. Nagring ang telepono. Ang asistan ko si Kuya Joselito. Boss, ang meeting ninyo bukas ang umaga kasama ng Liwanag Corp. Ay nakatakda sa alas 10. Susunduin ko kayo ng alas 7? Hindi na. Ikaw na lang doon. Mayroon na akong paraang pupuntahan. Saglit na tumigil siya. Sige. Boss. At ang plano ninyo bukas sa opisina. Joselito. Bago iyon hanapin mo ang impormasyon tungkol sa Himala Daycare Center. At para sa ngayon, huwag sabihin sa kahit sino ang aking mga ginagawa. Naintindihan ko po. Pagkatapos ngang tawag, naalala ko ang imahe ni Yumi na nakayuko at hinahalo ang lemon water niya. At ang liwanag sa kanyang mamata nang sabihin niya, mahal ko ang trabaho ko. Baka ang di inaasahang pagkakataong ito ay magdadala ang isang bagay na kakaiba.
Isang linggo na ang lumipas. Nang Miyerkules ng hapon, binawasan ko ang meeting sa opisina, at nang hindi ko inaasahan natakpuan ko ang aking sarili na nakmamaneho papunta sa malapit sa Himaladaykar. Alas 4:30 oras ngang pakuhang nga bata. Sunod-sunod ang nga magulang na dumadating, puno ngang sigaw at tawanan ang harap ngang gate post. Inihinto ko ang kotse sa tabi ang daan at nag-alinlangan kung papasok. Biglang narinig ko ang boses na pamilyar. Miguel, huwag kang tumakbo-takbo diyan. Ingat ka. Lumabas si Maria Yumi Santos sa gate, hawak ang kamay ng isang mataba at masayang batang lalaki. Nakayuko siya at maingat na sinusuri kung tamang natali ang sintas ng sapatos ng bata. Suot niya ngayon ang light blue na damit at ang mahabang buhok niya ay nakatali sa ponytail. Sariwa at mapakmahal ang kanyang anyo. Ma'am, paalam na po. Winawayan siya ngang bata habang iniakay siya ngang nanay papunta sa kanilang sasakyan. Paalam, Miguel. Bukas ulit. Kumaway siya. At ang ngiti niya ay, parang sikat ng araw. Bumaba ako mula sa kotse at lumakat patungo sa kanya. Nagayo siya ngengbak nang matanggap ang aking presensya. Cruz, bakit ka narito? May kliyenteng kailangang makita sa malapit dito. Naalala ko lang na nagtatrabaho ka rito kaya bahagi ngang katotohanan, bahagi ngang kasinungalingan. Kumitit ang kanyang mga mata ng may ngiti. Ah, ganun. Tapos na pala ang trabaho ko ngayon, pauwi na ako. Ihatid kita. Nagulat ako, sa sarili ko, nang sabihin ko iyon. Hindi ko ito plano. Okay na ako, makakasakay ng bus. Wala na rin akong kliyente ngayon. Biglang nagbago ang schedule. Binilisan ko ang sabi. Parehong direksyon naman tayo. Halika. Ilang saglit siyang nag-alinlangan. Sige, salamat na. Habang hinihintay ang kotse, tinanong ko kung paano na ang isang linggo niya. Okay naman, sabi niya, ngunit may bahagyang kulubot sa pagitan ng kanyang makilay. Kundi lang naksaset-up ulit ang nanay kung blend date sa Biyernes na gabi. Salop ngang aking dibdib, may kakaibang hindi komportableng pakiramdam ngunit pinanatili ko ang ngiti. Sana naman hindi na maulit ang nangyari. Sana. Sabi ngang nanay ko, civil servant daw ang susunod. Maasahan daw. Umiling-iling siya habang tumatawa. Pakiramdam ko, magiging profesional na ako sa blind dating. Sumakay kami. Ang kotse ngayon ay ang aking sariling luxury char ngunit hindi siya nakpansin ng pagbabago o baka hindi lang siya bihasa sa uringang sasakyan. Totu, ayaw ko talagang madalas na mag-blind date. Biglang nagsalita siya pagkatapos ng ilang minuto ngang pagmamaneho. Pero mahina ang katawan ng nanay ko at ang pinakamalaking pangarap niya ay makita akong may sariling pamilya. Ayaw ko siyang palaging mag-alala. Ang tatay mo? Pumanaw nung nasa high school pa ako. Bahagyang lumubog ang kanyang boses. Inalagaan ako ng nanay ko ng mag-isa. Napakahirap nun, kaya gusto ko siyang sundin sa lahat kundi lang sa kasal, hindi ko talaga maaring ikompromiso. Tumango ako at naunawaan ko ang kanyang sitwasyon. Ikaw mismo, ano ang gusto mo? Anong uringang tao ang hinahanap mo? Nag-isip siya ng sandali. Yung maintindihan ang trabaho ko. Yung igagalang ang aking mga pagpili. Yung makakayon ang aming mga pagpapahalaga. Umiti siya. Hindi naman mataas ang hinihingi ko pero parang mahirap talaga mahanap. Hindi problema sa swerte iyon, sabi ko. Hindi pa lang naktatakpo ang tamang tao. Lumingon siya sa akin. Kumislap ang isang bagay sa kanyang mamata ngunit mabilis siyang lumingon palayo. Nang dumating kami sa harap ng kanyang apartment, hindi agad sumakaba ang babae. Cruz, libre ka ba sa Biyernes NG gabi? Bakit? Alam ko. Kakaiba ang hihilingin ko. Hinawakan niya ang talingang kanyang bag. Kung hindi ito abala sa iyo pumunta ka rin sa restaurant sa Biyernes? Pareho kaming magdi-dinner dun ng blind date ko. Kahit wala ka nang gagawin kundi umupo lang sa malapit para may kasama ako kung sakali. Namula ang kanyang tainga. Alam ko, nakakawalang hiya ang hiling na ito. Kung hindi ka available, okay lang talaga. Available ako. Narinig ko ang sarili kong gisabi. Sobrang available. Magkaibigan naman tayo. Hindi ba? Tutulong sa kaibigan sa oras nagapanggangailangan. Nagliwanag ang kanyang mukha. Totu? Ipapadala ko ang detalye sa Biyernes. Pagkatapos niyang bumaba at lumakat ng masaya papasok sa apartment, nagtampisaw ako sa loob ng kotse. Daniel Cruz, ano na nangyari sa iyo? Kahit sa pinakaimportanteng proyekto ng kumpanya, hindi mo ito kasinseryo. Nagring ang telepono. Si Yoselito. Boss. Napadala ko na sa email ang kontrato nga, Liwanag Corp. Saka, tinatanong ang chairman kung kailan kayo darating sa family dinner sa bahay nila.
Sabihin mo, bukas alis na ako. Sige po. Ah, boss, pwede ko ring hanapin ang impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Santos. Mga 30 taong gulang, naroon sa restauran na Azuro noong nakaraang Biyernes. Gawin mo yon? I check ang background niya. Nagpatay ng telepono. Sa Biyernes, tingnan natin kung anong uri ng lalaki ang darating. Nang Huwebes na gabi, may text si Yumi. Bukas gabi, alas 7, Azuro, mesa numero 12. Sobrang pasensya na sa abala. Kung hindi mo kaya, huwag kang mag-alala talaga. Nag-testback ako. Hindi abala. Mag-relax ka. Magiging okay lahat. Pagsapit ng Biyernes ng hapon, alas 5:50, naroon na ako sa restoran hindi para magreserba ng mesa, kundi para makipakita sa isang tao. Boss, narito ang mga dokumento. Ibinigay sa akin ni Joselito ang makapal na folder at bumaba ang kanyang boses. Maraming problema ang lalaking yong si Santos. Empleyado siya ng isang maliit na sales company, pero average lang ang performance. Ngunit sa nakaraang 6 na buwan, may kakaibang galaw ang kanyang bank account, may mga deposito na hindi malinaw ang pinakmulan. Tinunghayan ko ang mga ulat habang kumukunot ang kilay ko. May asawa ba siya? Oh, boss. Inililihim niya, ngunit ang asawa ay nasa probinsya ngang magulang nito. Dito sa Maynila, nagpapanggap siyang single para lokohin ang babae sa pamamagitan ng blind dating. 2 babae na ang naulol niya kinuha ang pera, ngunit maliit ang halaga kaya hindi ito nireport sa pulis. Ibinaba ko ang folder at tumigil ang aking mukha. Boss, ayusin namin ito. Tanong ni Joselito. Hindi. Ako na ang bahala dito. Umalis ka na. Alas 6:40, dumating si Yumi. Nakasuot siya ng pink na blusa at puting palda, may banayad na makeup. Mamo at kaya ayang tumingin. Nervously na lumingon-lingon siya, at nang makita niya ako sa mesa numero 8 sa sulok, mahiwaga siyang nag-relax. Bumakas ng bahagya, ang pagpapahinga sa kanyang muka. Humawak ako ng tasa ng kape at nagsenyas na mag-relax. Gumiti siya tumupo sa mesa numero 12. Alas 6:50, dumating ang blind date. Isang lalaki na may gintong salamin, mas matino sa itsura kaysa kay Santos, ngunit ang kanyang nga mata ay hindi mapakali. Paulit-ulit na inali-aligid ang paligid ng restauran kaysa tumingin kay Yumi. Pinahusay ko ang pakikinig at subukan na marinig ang kanilang usapan. Yumi? Ako si Reyes. Nagtatrabaho siya bir. Itutulak niya ang salamin niya. Narinig mo na siguro ang tungkol sa akin, 35 taong gulang ako, may sariling bahay at kotse, at ang mga magulang ko ay parehong retiradong government employees. Karaniwang pagpapakilala. Mayos na tumango si Yumi. Reyes, magandang gabi. Yumi po. Guro kang nga bata sa daycare, no? Hindi naman siguro mataas ang sahod. Pero wag kang mag-alala, kapag kasal na tayo, hindi na kailangan pang magtrabaho. Ako ang mag-abono. Ah, ulit na naman ito. Bahagyang nagbago ang ngiti ni Yumi. Reyes, wala akong planong tumigil sa trabaho. Mahal ko ang ginagawa ko. Ang pagmamahal sa trabaho, ibinabago ni Reyes ang boses. Ang babae ay, dapat unahin ang pamilya pagkakasal. Abalang-abala ako sa trabaho, kaya kailangan kong asawang mag-aasikaso sa bahay at sa mga magulang ko. Matanda na sila, kailangan ng tulong. Humikpit ang aking hawak sa tasa na kape. Huminga ng malalim si Yumi. Reyes, palagay ko, makaiba tayo ng pananaw sa kasal. Makaiba paano? Pinutol ng lalaki ang kanyang sinasabi. Normal lang naman ang lalaki ay may trabaho sa labas, ang babae ay nag-aasikaso sa loob. Totoo lang. Pinakita ko sa dating girlfriend ko kung paano alagaan ang mga magulang ko, ayaw niya kaya nahiwalay kami. Kung ganun din ikaw, sayang lang ang oras natin. Naging awkward muli ang hangin. Habang isinasalang-alang ko kung tatayo na, nagring ang smartphone ni Reyes. Tinignan niya ang screen at bahagyang nagbago ang kulay ng kanyang mukha habang tumayo. Sagot muna akong tawag. Sandali lang. Lumakat siya sa sulok ng restauran at tinalikuran kami. Narinig ko ang ilang salita. Honey, nagtatrabaho pa ako. O, matagal pa. Mahal kita. Nang bumalik siya sa mesa, mabilis na nagsalita si Yumi. Reyes, sa palagay ko, hindi na tayo makita ulit. Salamat sa gabi, hindi na makita, nagulat siya. Yumi, 26 ka na. Sa ganong edad, parang masyadong mapanili. Tumayo si Yumi bago pa matapos ang pangungusap ko. Reyes. Malinaw at matibay ang kanyang boses, ang kasal ay hindi barter. Ito ay pagsasama ang dalawang taong may paggalang at suporta sa isa't isa. Ang hinahanap mo ay hindi asawa kundi libreng kasambahay. Pasensya na.
Hindi kaya nga aking konsyensya ang ganon. Kumuha siya ne. Bagat humakbang palayo. Sandali ka. Tumayo rin si Reyes. Dapat kang bayad ng kalahati ng dinar, sinasayang mo ang aking oras. Paulit-ulit ang kasaysayan. Lumingon ang mga customer sa paligid. Lumakat ako papalapit at hinawakan ang balikat ni Reyes. Excuse me. Nagulat siya at lumingon sa akin. Sino ka? Kaibigan niya. Ngumiti ako. Narinig ko ang tawag mo kanina, honey, mahal kita, sabi mo. Medyo curious ako, may asawa ka pala? Namutla si Reyes. Nagulat si Yumi at tumingin sa kanya. Wala kang sinasabi. Nervously sinabi ni Reyes. Depende sa katotohanan iyon, sabi ko ng mahinahon. Alam mo bang kasalanan ang poligami? O may ilang girlfriend ka lang? Kahit alin. Mapanganib. Nagsimulang mangawit ang nga tao sa paligid. Dumampi ang pawis sa ni Reyes. Itinuro niya ako at nagsimulang magbanta na ire-report sa karangalan, ngunit kumukuha na ako ang cellphone. Gusto mo, tulungan kita na makipag-ugnayan sa asawa mo. Kumpleto ng natalo si Reyes. Nahagi siya ngang 300 piso sa mesa at tumakas ng walang sinabi. Saglit na natahimik ang restaurant, pagkatapos may tumigil na nakpalakpak. Ang parehong waiter na naroon noong nakaraang linggo. Nakatamsap siya sa akin. Nakatayo si Yumi, nanginginig ang katawan. Lumapit ako at dahan-dahang nagsalita. Tara na. Tumango siya at sumunod sa akin palabas ng restaurant. Nang lumabas kami, bigla siyang lumuhod sa tabingang daan at ibinaon ang mukha sa kanyang matuhod. Bakit sinimulan niya nang maiyak sa boses? Bakit ako lagi ang laging target nito? Ano ang ginawa ko para maging ganito? Lumuhod ako sa tabi niya at tinyabo ang tissue. Hindi mo kasalanan. Yung ngayon ay sila ang problema. Tinanggap niya ang tissue at pinunasan ang luha. Paano mo nalaman na may problema sa kanya? Nagtagpo lang ang kapalaran. Bahaging ang totoo ang sinabi ko. At magataong ganyan ay marami. Para sa kanila, ang blind dating ay para mahanap ngang manggagamit, hindi ngang mahal sa buhay. Tumingin siya sa akin, pula ang mga mata. Dapat ba akong ituloy ang blind dating? Huwag mo na mag-isip ngang ganyan na yon. Tinulungan ko siyang tumayo. May magandang lugar na gusto kong ipakita sa iyo. Dinala ko siya sa tabi nga ilog Marikina sa gabi. Malamig ang simoy ngang hangin mula sa tubig, at ang nga ilaw ngang kabilang pampang ay sumasalamin sa ilog parang gintong, alikabok na nayambok sa tubig. Umupo kami sa bench. Walang nagsasalita. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Yumi. Cruz, inisip mo ba na tanga ako? Naniniwala pa rin na may tunay na magandang tao sa blind dating? Hindi kita inisip na tanga. Sineseryoso ko siyang sinabi. Sobrang bait mo lang. Naniniwala kang lahat ay may katapatan. Baka sobrang naife ko na nga. Ang pagiging mabait ay hindi depekto. Pinakmasdan ko ang ilog. Ang mundong ito ay nangangailangan ng mas maraming taong katulad mo. Lumingon siya sa akin. Bakit mo ako parati tinutulungan, Cruz? Kakilala lang naman tayo ng ilang araw. Sandali akong nawalan ng salita. Baka, kasi ang paraan mong paktingin sa mundo ay nakpapalala sa akin ng nakaraan ko. Sabi ko pagkatapos. Simple, tapat, naniniwala sa makandang bahay. Dati ganon din ako. Anong uri ngang tao ka dati? Lumaki sa ordinaryong pamilya. Nagnegosyo habang nasa kolehiyo. Maraming beses na nabigo bago nakarating dito. Maikli kong ibinuot ang aking buhay, tinanggal ang bahagi tungkol sa pagtatayo ang malaking korporasyon. Maraming kasinungalingan at kalkulasyon ang nakita ko. Kaya't nang makita ko ang isang tao na tunay, gusto ko siyang protektahan. Kaya single ka pa rin ba ngayon? Tumango ako. Hinahanap ko. Baka hindi palang nagtatakpo. Nagalinlangan siya. Toto kung tutusin, hindi naman mataas ang hinihingi ko. Hindi kailangang mayaman. Hindi kailangang guwapo. Basta igalang niya ako, unawain, at makayon kami ng pananaw. Yon ay napakataas na hinihingi, sabi ko. Ang paggalang at pagunawa, maraming tao ang hindi makaya iyon. Natawa siya. Baka tama ka. Nakwentuhan kami ng matagal. Ibinuot niya na ang pangarap niya noong bata ay maging artista, ngunit nang pumanaw ang kanyang ama, lumipat ang pamilya sa mahirap na kalagayan, at nagdesisyon siyang kumuha ng kurso na siguradong may trabaho. Nagustuhan ko ang paraan niya ng pagkwento, may liwanag pa rin sa kanyang nga mata kahit na may lungkot sa kasaysayan. Nang alas 11 na, inihatid ko siya sa bahay. Kahit nakarating na kami sa harap ng kanyang apartment, hindi agad siya bumaba. Cruz, sa Miyerkules ng susunod na linggo, may family day sa aming daycare.
Magtatrabaho kami ng fingerpainting kasama ang mga bata at magulang. Nag-alinlangan siya, kung hindi ka busy gusto mo bang pumunta? Siyempre. Anong oras? Nagliwanag ang kanyang mga mata. 3:00 nga hapon. Nandun ako. Bumaba siya, at pakalakat ng ilang hakbang, lumingon uli siya. Cruz, salamat talaga ngayong gabi. Hindi lang para sa tulong. Dahil sa iyo, naramdaman ko na may halaga pa rin ako bilang tao. Siyempre mayroon kang halaga. Huwag kang mag-alinlangan sa ganyang bagay. Sineseryoso ko siyang sinabi. Ngumiti siya at kumawi. Hinintay ko siyang akyat ng hagdan, pagkatapos ay marahang umalis. Nagvibrate ang telepono ko. Message ni Joselito. Boss, nagtatanong ulit ang lolo kung kailan kayo magdala nga sama sa family dinner nila. Nag-text back ako. Sabihin mo. Malapit na. At habang natatype ko iyon, nagulat ako sa sarili ko. Malapit na. Anong malapit na? Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na ang sagot. Sa Miyerkules ng hapon, natapos ko ang trabaho ng maaga at dumating sa Himala Daycare ng eksakto 3:00. Maingay at masaya ang loop ng daycare, mga batang hinahanap ang mga magulang nila, mga magulang na hinihintay ang magawangan kanilang mga anak. Si Yumi ay kasama nga preschooler sa fingerpainting, tinuturuan sila ng masaya habang nagtitingin siya kung tama ang kanilang ginagawa. Nang makita niya ako, kumislap ang kanyang mga mata at lumakat papalapit. Talaga kang pumunta. Sabi ko naman. Mayroon ba akong may tutulong? Kung gusto mo, ang grupo ni Miguel ay gumagawa ng hayop mula saklay. Kulang kami ngang kamay. Tumango ako at lumuhod sa gitna ng mga batang 4 at 5 taong gulang. Tito, boyfriend mo ba si Teacher Yumi? Tanong agad ni Miguel. Malaki ang mata. Natawa ang ibang mga bata. Kaibigan ako ni Teacher Yumi. Yun na yon. Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Namula si Yumi at mabilis na binago ang paksa. Sige na, mag-focus kayo sa clay. Gumawa kami ng maliit na kuneho at puting palaka kasama ang mga bata. Masaya ang mga bata, kahit hindi ganap ang aking gawa. Madalas lumingon si Yumi sa amin, at sa kanyang nga mata ay may ngiti. Nang matapos ang event at umalis na ang nga magulang, nanatili si Yumi para linisin ang silid-aralan. Tumulong ako sa paglipat ng nga mesa at upuan. Sanay ka pala sa mga bata, Cruz. Bata rin akong malikot dati, natawa ako. Naintindihan ko kung ano ang naisip nila. Nang matapos na ang paglilinis, sabay kaming lumabas ng daycare. Sa pagbababa ng gate, nagring ang telepono ni Yumi. Nanay, kumusta ka? Ilang segundo ang lumipas at biglang nagbago ang kulay ang kanyang mukha. Ano? Ospital? Aling ospital? Papunta na ako agad. Nang nakulayabo ang kanyang kamay nang ibinagsak niya ang telepono, kumabog ang puso ko. Ang nanay ko, biglang natumba. Dinalangang kapitbahay sa ospital. Sang ospital? Sama kita. Agad akong nagsalita. Abala ka naman, halika na. Mabilis. Sa daan patungong ospital, lagi siyang nanginginig ang labi at pinigilan ang luha. Iniunat ko ang kamay at hinampas ng dahan-dahan ang kanyang balikat. Huwag kang mag-alala. Endiyan na tayo sa ospital. Pagdating namin, nasa emergency room na ang kanyang nanay. Naghihintay sa pintuan si Atenita, ang kapitbahay. Yumi, nandito ka na. Ang nanay mo, simula pang ang tanghali nagrereklamo ngang sakit ng ulo. Inakala ko lang maabot, pero pagsapit ng hapon. Ano sabi niyang doktor? Naka-CT scan pa lang. Naghihintay. Sa oras ding iyon, lumabas ang doktor. Pamilya ni Gloria Santos? Ako ang anak niya. Tumakbo si Yumi patungo sa doktor. May maliit na klot sa utak ninyong nanay. Kailangan ng agarang pak-ospital at paggamot. Ang gastos ay humigit kumulang sa 30,000 piso para sa una. Ang natitirang gastos ay babayaran pa sa bandang huli. Nangitim ang mukha ni Yumi. 30,000 para sa kanya ay hindi iyan maliit. Doktor, mangyaring simulan na ang paggamot. Nagsalita ako. Gawin ang pinakamabuti. Ang pera ay hindi problema. Tumingin sa akin ang doktor sandali, pagkatapos ay tumango. Pumunta kayo sa admissions para sa mga papeles. Hinarangan ako ni Yumi. Cruz, hindi ko maring gamitin ang pera mo. Hindi ito ang oras para mag-alala sa ganyan. Sineseryoso ko siyang sinabi. Ang sakit ng nanay mo ay hindi makakapahintay para sa pera. Bayaran ko muna, ibalik mo na lang pagkatapos. Bumilis ang pagiyak niya. Tumango siya. Kasama niya, natapos ko ang lahat ng papeles at nagbayad ng 50,000. Ang nanay ni Yumi ay inilipat sa kwarto. Ayon sa doktor, kailangan ng 1 linggo o higit pang ang pak-ospital. Nang maging mayos ang lahat, 8:00 na ng gabi.
Naupo si Yumi sa bench sa labas ng kwarto, pagod na pagod. Uwi ka na. Naabala ka na namin ng sobra. Sandali pa akong makikisama. Umupo ako sa tabi niya. Bibili mo na akong ang pagkain. Umiling siya. Wala akong gana. Baka kailangan mong lakas para alagaan ang nanay mo mamaya. Tumayo ako. 10 minuto lang. Nang bumalik ako na may lugaw at ulam mula sa malapit na tindahan, nakita ko siyang kausap ng telepono. Alam ko. Pero ang sahod ko ngayon ay hindi pa natatanggap, at ang ipon ko ay nagastos sa upa. Pwede ka bang magpautang ng kahit maliit? Ibabalik ko agad. Nagtatangkang humingi ng pautang sa kaibigan. Nang ibinaba niya ang telepono, malinaw sa kanyang mukha na hindi siya makapagpautang. Lumapit ako at ibinigay ang pagkain. Kuman ka muna. Salamat, bulong niya. Huwag kang mag-alala sa pera. Mahinahon ang aking sabi. May naipon ako. Ako muna ang bahala. Ibalik mo lang kung komportable ka na hindi kita apresyuhin. Tumingin siya sa akin. Punong luha ang kanyang nga mata. Cruz, kakilala lang natin ang isa't isa ng ilang linggo, bakit mo ginagawa ito? Normal lang naman na tulungan ang kaibigan. Malambot ang aking sabi. At ngayon, ang pinakaimportanteng bagay ay gumaling ang nanay mo. Tumango siya at bahagyang sumingot. Habang nakatingin ako sa kanyang pagod na anyo, may isang bagay sa loob ko na masakit. Sa loob ng 1 linggo, nagtatrabaho si Yumi sa araw at nagbabantay sa ospital sa gabi. Pumunta rin ako sa ospital araw-araw pagkatapos ng trabaho, minsan nagdadala ng hapunan, minsan nandun lang sa tabi niya. Sa ikatlong pagkakataon na nakita niya ako, kinuha ng nanay ni Yumi ang aking kamay. Cruz, salamat talaga. Ha? Pinag-ingatan mo ang aking anak. Ang batang ito, matibay ang ulo, pero lagi na lang sinasalo ng mag-isa ang lahat. Nanay, tama na. Namula si Yumi. Bakit tatama? Tinaping ni Nanay Gloria ang aking kamay. Cruz, mabait ka. Kung single ka naman. Natawa ako. Nanay, pag-alagyan muna ninyo ang sarili ninyo. Ang ibang usapin, ibang araw na. 1 linggo ang lumipas. At lumabas ngang ospital si Nanay Gloria, ngunit kailangan pa ang regular na check-up at gamot. Bagong gastos ulit. Mas pinahirapan ni Yumi ang pagtatrabaho. Nagsimula pa siyang mag-part-time sa isang art class tuwing weekend para sa mga bata. Alam kong ginagawa niya ito para ibalik ang utang niya sa akin at para sa gastos ng gamot ng nanay niya. Kailangan ko ngang paraan para tulungan siya nang hindi sinasaktang ang kanyang pride. Ang pagkakataon ay dumating nang hindi ko inaasahan. Nang Martes ng umaga, habang nagulat si Joselito, binanggit niya ang isang bagay. Boss, may CSR project tayo na itutuloy, pagtulong sa mga mahuhusay na guro ng early childhood education. Bibigyan sila ng training stipend. Pwede ba itong ituloy? Kumislap ang aking mamata. Magandang ideya iyan. Ilang titsarang mapipili? 5 hanggang 10 guro, boss. 20,000 piso bawat isa. At pwede rin silang mag-immersyon sa partner na daycare. Simulan na agad. Ang unang slot si Teacher Yumi Santos ng Himala Daycare. Nagulat sandali si Joselito, ngunit mabilis na naunawaan ang sitwasyon. Siya, boss. Iayos agad. 3 araw pagkatapos, tumawag si Yumi ng puno ng excitement. Cruz, may magandang balita ako. Nakatanggap ako ng stipend mula sa isang educational foundation, 20,000. At may immersyon pa sa ibang daycare. Wow! Congratulations! Taos puso kong sinabi. Dahil dito, pwede na akong magsimula ng pagbabayad sa utang ko sa iyo. At mapapabuti ko pa ang aking pagtuturo. Mainit ang aking puso. Nakita ang lahat ang iyong kahusayan. Mahusay kang guro. Biglang naging mabaho ang kanyang boses. Cruz, maraming bagay ang nangyari kamakailan. Minsan pakiramdam ko talaga na hindi na kaya. Pero ito parang isang sinag ngang liwanag sa dilim. Iyan ang patunay ang mabuting tao ay dumadating ang mabuting bagay. Sa Sabadong gabi, may oras ka ba? Gusto kitang itreat para magpasalamat. Siyempre. Nang Sabado, pumunta kami sa isang maliit na lutong bahay na restauran na pinili ni Yumi. Maliit ang lugar na ito pero napakasarap ngang pakain. Dito minsan namin dinadala nanay ko kapag may sahod. Isang subo pa lang, toto na. Masarap talaga. Cruz, heto iniabot niya ang sobre. 10,000 muna. Yung natitira, bibilisan ko. Itinulak ko pabalik ang sobre. Gamitin mo muna yon para sa nanay mo. Bumili ngang masustansyang pakain para sa kanya. Pumayat ka rin, alam mo, hindi pwede dapat ibalik ang utang. Ganito na lang nag-isip ako sandali. May kaibigan akong nagpapatakbo ng magandang daycare. Naghahanap sila ng experience na guro para sa part-time. Mas matas ang sahod dun. Gusto mo, ipakilala kita.
Nagliwanag ang kanyang mga mata. Ako nga ba'y kikita rito? Siguradong kaya mo. Ang dedikasyon mo at pagmamahal sa mga bata ay mas mahalagang bagay kaysa sa anumang resume. Si mangyari nga. At, yung daycare ay medyo malayo sa inyo. Kung walang kotse, magiging maabala. May lumang Honda akong hindi ganong ginagamit. Pwede ko itong ipahiram sa iyo. Hindi, sobra na iyan. Nakaparko lang yon, kaya mas mainam kung gagamitin mo. Paraang tulungan mo rin ako, para hindi ito maging kalawang. Nag-alinlangan siya ng matagal, ngunit sa huli tumango. Salamat talaga. Kaya nang maayos ang lahat. Ang Honda na pinahiram ko ang dating ginamit ko nang magpanggap akong ordinaryo ang binigay ko sa kanya para hindi siya mahirapan. Ang part-time na dekara ay isa sa makapasilidad na pag-ari ko. Inihanda ko ang tamang klase at bayat para sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang uri ng kasiyahan na hindi ko pa naranasan dati. Isang buwan pagkatapos, isang Sabado ngang umaga, samahan ko si Yumi sa check-up ng kanyang nanay sa ospital. Nang bumaba kami sa parking lot, may narinig kaming pamilyar na boses. Oy, hindi ba yan si Maria Yumi Santos? Lumingon kami. Si Santos ang lalaki mula sa unang blind date. Nakahinlok pa siya, ngunit mas nahulok pa ang kanyang anyo, at ang kanyang nga mata ay mas mabalasik. Katabi niya ang isang babae na mayabang ang damit. Namutla si Yumi at sinubukan niyang humakbang palayo. Ngunit nauna na si Santos. Ano ito lumanang sasakyan? Wala ka bang panlasa, Yumi? Tumindik ako sa harap niya. Santos, lumayo ka. Ha? Sino ka para magutos sa akin? Tumingin siya sa aking relo. Isang limitadong edisyon na luxury watch. Kahit hindi niya alam ang brand, alam niya na hindi ito mura. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Tara na, bulong ni Yumi sa akin. Tumango ako at inakay siya palayo. Mula sa likod, narinig namin si Santos. Anong attitude ninyo? Mayos ang resulta ng check-up ni Nanay Gloria. Sa pawi, tahimik si Yumi. Naisip mo pa rin ba siya? Tinanong ko. Medyo. Sorry naman. Hindi mo kasalanan. Huwag pansinin ang mga taong katulad niya. Lumingon siya sa akin, nag-alinlangan sandali, pagkatapos nagsalita. Cruz, yung relo mo mahal yon, di ba? Medyo natahimik sa loob ko. Napansin na niya. Regalo NG kaibigan. Parang totoong hitsura, pero replika lang yon. Ah. Ganun. Hindi na siya nagpursige. Ngunit may isang manipis na pagdududa sa kanyang mamata. Ilang araw pagkatapos, mas malaking problema ang dumating. Nang Miyerkules ng hapon, nag-imeteng kami sa opisina nang bigla akong tinawagan ni Yumi. Nakiyak siya. Cruz, pwede ka bang pumunta sa daycare? May malaking problema. Agad akong naghinto ng meeting at nag-drive papunta roon. Sa harap ng Himala Daycare ay may nagtipon. Si Yumi ay napapalibutan ng prinsipal at ilang magulang, putla ang mukha niya. Ano ang nangyari? Pinasok ko ang grupo. Cruz nang makita niya ako, dumaloy ang luha niya. Sineseryosong tumingin sa akin ang prinsipal. May reklamo ang ilang magulang na ang personal na buhay ni Teacher Yumi ay malayo sa tamang pagiging guro na may ilang lalaki siyang kinakasama. Hindi totoo yan. Tumatayo si Yumi para sa sarili niya. Alam ko. Pero may ibang nagpakitang larawan ikaw kasama ang iba't ibang lalaki. At may nagsabing ninakaw mo ang perangang isa sa kanila. Sa isang kisap, naunawaan ko ang lahat. Si Santos. Nagihiganti siya. Pwede ba naming makita ang larawan? Iniabot ng prinsipal ang kanyang smartphone. Nasa mga larawan ay iba't ibang eksena si Yumi at ako sa restaurant, sa tabi ang ilog, sa ospital. Ngunit ang anggulong ang pakuha ay gawa para makmukhang mas malapit ang relasyon namin. Mayroon ding larawan ni Yumi kasama ang malalaki sa blind date niya. Ang larawang ito ay walang napapatunayan, sabi ko. Normal lang ang makasama ngang makakaibigang lalaki at babay. Walang masama sa maeksena. Ngunit hindi pumayag ang prinsipal. Teacher Yumi, mapahinga ka muna ng ilang araw habang inimbestiga namin ito. Parang kulok na tumama kay Yumi. Ang ilang araw na pahinga ay katumbas ang pagtangal sa trabaho ng pansamantala. Nang lumabas kami ng daycare, humiyaw si Yumi. Lumuhod siya sa daan at umiyak ng malakas. Bakit ganito? Ano ang nagawa ko para maging ganito ang pakitungo sa akin? Lumuhod ako at dahan-dahang niyakap siya. Hindi mo kasalanan. May taong sinadyang siraan ka. Siya sumingot siya. Si Santos ang gumawa nito. Hayaan mo ako ang humawak nito. Mababa at matibay ang aking boses. Papaabutin ko siyang gabayaran. Tumingin siya sa akin, pulang luha ang mata. Paano? Wala tayong ebidensya. May paraan ako. Maktiwala ka lang sa akin.
Niyakap niya muli ang kanyang matuhod, at naramdaman ko sa aking dibdib ang naglalagablap na galit. Santos, pinili mo ang maling kawe. Nang may hatid ko si Yumi sa bahay, agad akong tumawag kay Joselito. Joselito, si Santos ihanap mo sa akin ang lahat ng impormasyon niya. Sino ang nakakasalamuha? Ano ang ginagawa niya lahat? Wala ni isa na nalilipasan. Yellow ang aking boses. 24 na oras sapat na iyon. Kinabukasan ngang hapon, isang makapal na folder ang inilagay ni Joselito sa mesa ko. Boss, natuklasan namin na nagnanakaw si Santos sa kanyang kumpanya, maliit ang halaga pero maraming beses na. Saka may akusasyon ng scam, hindi bababa sa 3 babay ang niloko niya, mahigit 100,000 ang nakuha sa kabuuan. Ang malarawan ay pinagawa niya sa taong kanyang inarkila para maniktik. Dinulot ko ang mapapel at mas nalamig ang aking mukha. At isa pa, nagdagdag si Joselito, nakikipag-ugnayan siya kay Reyes, ang pangalawang blind date ni Teacher Yumi. Nagplano silang dalawa na siraan siya. Na-report ka na ba sa pulis si Reyes? Boss. Anonymous na report. Mabilis silang kukuha nito. Tumango ako. Magaling. Ngayon, makipag-ugnayan ka sa principal ngang Himala Daycare. Sabihin mong gusto ko siyang makita bilang presidente ngang Yamato Group. Nagulat si Joselito. Boss, ihahayag na po ninyo ang tunay ninyong pagkakakilanlan? Panahon na. Tumingin ako sa labas, ngupinta na. May mga bagay na hindi na maring itago. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Yumi at pinahintay sa isang cafe. Pula pa rin ang kanyang mata, ngunit medyo kalmado na siya. May nangyari na bang balita mula sa daycare? Nervously niyang tanong. Bukas. Masosolusyonan ito. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Yumi, may kailangan akong sabihin sa iyo. Tumingin siya sa akin, pakiramdam niyang may malalaman na. Hindi ako isang ordinaryong empleyado. Huminga ako ng malalim. Ako ang tagapagtatak at presidente ng Yamato Group. Nanatiling nakaupo si Yumi, ngunit dahan-dahan na napalaya ang kanyang kamay mula sa akin. Ano ang sinasabi mo? Pasensya na. Matagal na akong nagtatago. Matapat ko siyang tiningnan. Sa simula, palagay ko ay hindi kailangan. Pagkatapos, natakot akong lumayo kapag nalaman mo, ngunit nakamali ako. Ang pagtatako mismo ay kawalan ng respeto sa iyo. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha mula sa gulat, pumuti, pagkatapos ay naging galit. Kaya niloloko mo pala ako sa lahat ng oras. Nanginginig ang kanyang boses. Nangali ka sa sarili mo habang gumagawa kang paraan para sa aking ng stipend at trabaho at sasakyan, ikaw ay may hawak ng daan-daang milyong piso, at pinanut mo akong makdesperado sa tabi mo. Hindi iyon ang katotohanan. Nagpapasalamat ako ng may luha para sa stipend, at hindi mo alam kung saan itatawa. Tumayo siya. Cruz, o dapat ba, Presidente Cruz, salamat sa lahat ng tulong, ibabalik ko ang lahat. At sa tingin ko, mas mainam na hindi na tayo makita. Kumuha siyang bag at lumabas ng hindi lumingon. Gusto kong sumunod, ngunit parang naging tingga ang aking ngapa. Lumakat si Joselito papalapit. Boss, hahabulin ba natin siya? Hindi. Bumagsak ako sa upuan. Kailangan ng oras para lumamig. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Kinabukasan, pumunta ako sa Himala Daycare ayon sa plano. Nang makita ang principal kung sino ako, agad siyang nagbago ang ugali. Presidente Cruz, nagipapaumain po kami. Heto ang ebidensya ng krimen ng mga nagsirang sa Teacher Yumi Santos. Ibinuot ko ang USB drive sa mesa. Mayroon ding audio recording ng pag-amin nila sa pulis. Pinagmasdan NG principal ang USB. Ngayon araw na ito, ibalik ang posisyon ni Teacher Yumi at hayagan siyang linawin sa publiko. At bilang karagdagan, dagdag ko pa, ang Yamato Group ay magdodonate ng 5 milyong piso sa Himala Daycare para sa pagpapabuti ng pasilidad. Ngunit may kondisyon, ang donasyon na ito ay dapat ilabas sa pangalan ni Teacher Yumi Santos. Naiwanag ang magamata. NG Principal. Walang problema po. Mabilis na nasolusyonan ang usapin. Sina Santos at Reyes ay inaresto para sa scam at extortion. Naglabas ng pahayag ang daycare, pinalinis ang pangalan ni Yumi, at espesyal na pinuri ang kanyang pagtanggap ng Yamato Educational Award. Ngunit hindi bumalik si Yumi sa trabaho. Ayon sa principal, nagbakasyon siya. Paulit-ulit akong tumawag at nag-message, walang sumasagot. Pumunta ako sa kanyang apartment, walang bukas ang pintuan. Sabi ang kapitbahay, umuwi siya sa probinsya kasama ang nanay niya. Isang linggo pagkatapos, may courier na dumating sa akin. 50,000 piso at isang liham. Presidente Cruz, buo na ang aking bayad. Walang na kaming utang sa isa't isa. Nag-aalala lang sa inyong kinabukasan. Maria Yumi Santos.
Ang maikling pangungusap ay tumusok sa aking puso tulad ng kutsilyo. Si Joselito, nang makita ang aking itsura ng araw na iyon, maingat na nagtanong, "Boss, hahanapin ba natin ang address ng kanyang probinsya?" "Hindi." Umiling ako. Kailangan niya ng oras. Kailangan ko rin ng oras para pag-isipan kung paano ako humingi ng tawad. Ngunit bago pa matupad ang aking plano, isang mas malaking krisis ang biglang dumating. Nang Biyernes ng umaga, nang nag-imeteng kami, nahulog si Joselito sa silid. "Boss, napakasamang balita. Ang Liwanag Corp ay biglang nakansela ang kontrata. Ang lahat ng pondo na ipinasok natin sa proyekto ay nawala." Kumabog ang aking puso. Ang proyektong Liwanag ay pinaka-importanteng proyektong kumpanya ngayong taon, halos 80 milyong piso ang initial investment. Ano ang dahilan? Sinabi nila na may depekto sa mga dokumentong ibinigay natin. Ngunit mukhang may nakatago. Natuklasan ko po, nagdagdag si Joselito, na ang VP ng Liwanag Corp ay pinsan ni Reyes, ang pangalawang blind date ni Teacher Yumi. Sa kulungan, nagagawa pa rin nilang gumawa ng masama. Pinilik ko ang ulo. Itipon ang lahat ng board of directors. At makipag-ugnayan sa lahat ng bangko para masiguro ang credit line. Sa loob ng 3 araw, halos nanatili na lang ako sa opisina. Nang lumabas ang balita tungkol sa pagkakanselang kontratang Liwanag, bumagsak ang stock, naging mas mahigpit ang bangko, at humingi ng bayad ang supplier. Sunod-sunod na krisis. Sa board meeting, ilang malalaking shareholder ang nagsimulang kumontra sa aking pamumuno. "Daniel, para sa kabutihan mo," sabi ni Uncle Alfredo, ang pangalawang pinakamalaking shareholder. "Parang wala na ang puso mo sa kumpanya kamakailan." May narinig akong isang babae ang nagdudulot ng problema, hiwalay ang personal sa trabaho. Ang Liwanag ay sosolusyunan ko. Kailan? 1 linggo. Ang stock ay bumabagsak araw-araw. 3 araw, sabi ko nang tumayo. Sa loob ng 3 araw, makakagawa ako ng solusyon. Kung hindi, magbibitiw ako bilang presidente. Natahimik ang silid ng pulong. "Kung may sinasabi kang solusyon," sabi ni Uncle Alfredo, "ipakita mo." Pagkatapos ng pulong, bumalik ako sa opisina. "Joselito, makipag-ugnayan sa makumpanyang ito." Naglabas ako ng listahan. Sabihing may importanteng panukala para sa pakikipagtulungan. 2 araw ang lumipas. Matigas ang negosasyon. Alam ng kabilang partido na nasa mahirap na kalagayan kami. Nang 2 gabi, pagod na akong umuwi sa aking kondominium. Nang tumingin ako sa walang laman at magulo kong silid, biglang naalala ko si Yumi. "Kung nandun ka, ano ang sasabihin mo?" "Cruz, huwag kang mag-stress. Health is wealth, alam mo." Ganun siya, palagi siyang mas nag-aalalang para sa iba kaysa sa sarili niya. Binuksan ko ang ref. Ilang boteng ang tubig at tinapay na lampas na sa petsa. Sa nakaraan, wala akong oras na mamili. Nagring ang telepono, hindi kilalang numero. "Cruz." Kumabog ang aking puso. "Yumi? Nasaan ka?" Bumalik na ako sa Maynila. Tahimik ang kanyang boses. "Narinig kong may malaking nangyayari sa kumpanya mo. Nasaan mo nalaman?" "Sa balita. Nakita ko sa social media." Isang sandali. "Okay ka lang ba?" Ang simpleng tanong na iyon ay bigla na lang nagpainit ng aking mga mata. Hindi masyadong maganda, pero kinakaya. Ilang segundo nga tahimikan. "Pwede ba tayong makita?" "Ngayon na." 30 minuto pagkatapos, naiglang ang doorbell. Nang binuksan ko ang pinto, nakatayo si Yumi. Hawak niya ang isang pot. Mas payat siya, at pula pa rin ang mata, ngunit ang kanyang tingin ay malinaw at matatag. Gumawa ako ng sabaw. "Mukhang napakagot mo." Tinanggap ko ang pot at inaya siya sa loob. Magulo ang kwarto, papel na nakambak sa lahat ng sulok. Nakalinlangan siya, pagkatapos nagsimulang makayos. "Maupo ka muna. Kumain ka muna. Magbukas kang sabaw." Binuksan niya ang pot. Bumangon ang malamig na amoy ng beef rib soup. Umupo ako sa mesa at uminom ng isang subo. Mainit, malakas, at kumpleto ang lasap. "Masarap." Umupo siya sa katapat ko at tumingin sa akin. "Gaano kaseryoso ang sitwasyon?" Dahan-dahan kong ipinaliwanag. Ang pagkakanselang ng kontrata, ang pagbagsak ng stock, ang presyon mula sa mga shareholder. "Makano ang kailangan?" Nagulat ako. "Bakit mo tinatanong iyon?" "Hindi naman ako mayaman," seriously niyang sinabi, "pero maaari kang humingi ng tulong. May lumang bahay kami sa probinsya. Malit lang ang halaga, pero pwedeng ilagay sa kolateral." "Hindi." Pinigilan ko ang kanyang salita. "Ang bahay na iyon ay mahalaga, para sa iyo at sa nanay mo. Huwag mo itong galaw." "Pero ikaw, Yumi." Hinawakan ko ang kanyang kamay.
Ang damdamin mo, nakakaantik talaga. Toto. Pero ito ang aking problema, si sikreto ko ito. Ang nanay mo at ikaw ang pinakamahalaga sa akin ngayon, kayo, ang dapat na hindi maapektuhan ng aking gawain. Tumingin siya sa akin at biglang umiyak. Ano ang hinihingi mo nga patawaran? Kung ano ang sinabi ko sa iyo noong kami ay huling nakita. Naintindihan mo? Umiling ako. Ikaw ang tama. Dapat ko sanang sinabi sa iyo ng mas maaga. Ang pagtatago ay katangahan ko, akala ko ay may makakamit akong tunay na koneksyon sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang ordinaryong tao. Ngunit nakalimutan ko ang pinakaimportanteng bagay, ang katapatan. Nanatiling tahimik kami ng sandali. Umalingaw-ngaw pa rin ang amoy ng sabaw sa hangin. Pwede pa akong tumulong? Nag-isip ako sandali. Oh, bukas. May importanteng kliyenteng makikita ko. Ngunit sa aking kasalukuyang kondisyon, baka kailangan ko ang tulong mo. Anong tulong? Maging aking lakas ng loob. Kung kasama kita, mas magiging kampante ako. Namula siya ngunit tumango. Oh. Kinabukasan, dinala ko si Yumi sa pulong kasama ang South Sea Technologies, isang bagong technology company na kailangan ng technical support para sa isang bagong proyekto. Mahigpit ang mga kondisyon ng kabilang partido. Pagod ako mula sa mga nakaraang araw at medyo mabagal ang aking mga reaksyon. Sa oras na iyon, dahan-dahang hinawakan ni Yumi ang aking kamay sa ilalim ng mesa. CEO Reyes. Maaari ba akong magsalita? Tumingin sa kanya ang lahat. Bahagyang kinabahan siya, ngunit huminga ng malalim at nagpatuloy. Tiningnan ko ang nga produkto ninyo. Ang inobasyon at dedikasyon ninyo ay kahanga-hanga talaga. Ngunit ang inobasyon ay walang kabuluhan kung hindi ito matatanggap ng merkado. Isang sandali. Ang Yamato Group ay may mature na distribution network at customer base. Kung makikipagtulungan tayo, mas mabilis na matatanggap ang inyong inobasyon sa merkado. Huminga siya. Hindi ako bihasa sa negosyo. Pero sa tingin ko, ang pakikipagtulungan ay katulad ng pagkakaibigan, pag-unawa at paglago ng makasama. Ang mahigpit na kondisyon ay pwedeng kumita sa maikli, ngunit para sa pangmatagalang relasyon, kailangan ng tiwala at spirit ng sama-samang pag-unlad. Ilang segundo ang katahimikan sa conference room. Pagkatapos, natawa ang CEO ng South Sea. Tama kayo, Ms. Santos. Lumingon siya sa akin. Presidente Cruz, hindi basta-basta ang inyong kaibigan. Pag-usapan nating muli ang mga kondisyon. Sa huli, nakapaglagda kami ng kasunduan. Hindi ganon kaganda ang kondisyon, ngunit sapat na para stable ang sitwasyon. Nang lumabas na kami ng conference room, tumingin ako kay Yumi. Bakit mo ginawa iyon? Nakpuyat ako kagabi para basahin ang impormasyon tungkol sa kanila. Nahihiyang ngumiti siya. Hindi naman sa ako ay eksperto, sana naman hindi ako nakamali. Napuno ng mainit na damdamin ang aking puso. Bigla ko siyang niyakap. Salamat Yumi. Tumigas ang kanyang katawan ng isang sandali, pagkatapos, dahan-dahang inilagay ang kanyang nga kamay sa aking likod. Ang kasunduan sa South Sea ay pansamantalang naipsan ang krisis, ngunit kailangan panakdakdak na kapital para hanap na mabaho ang sitwasyon. Ikatlong araw, ang huling araw ang iking panggako sa Board of Directors. Alas 9 ng umaga ang simula ng pulong. Alas 8:50, pumasok kami ng opisina. Nagpadala ang ibang tingin ang mga empleyado, alalahanin, pag-asa, at ilan ay pag-asar. Sa loob ng elevator, mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Yumi. Kinakabahan ka? Medyo. Tapat niyang sinabi. Ngunit susuportahan kita. Anuman ang mangyari. Puno ng mga board member ang conference room. Si Uncle Alfredo ay umupo sa headseat, may taskilay na ekspresyon. Daniel, 3 araw na. Nasaan ang iyong plano? Lumakat ako sa harap at binuksan ang projector. Ito ang aking plano para sa paghahanap ng kapital. Ang kasunduan sa South Sea ay nakumpirma na at inaasahang kumita ng 20 milyon sa loob ng 3 buwan. Nakipag-ugnayan na rin ako sa ma-investment firm, may isa na handang mag-invest ng 50 milyon piso sa ating bagong proyekto. 50 milyo? Natawa si Uncle Alfredo sa ilong. Basta salita lang. Nasaan ang kontrata? Ang letter of intent. Binuksan ang pinto ng conference room. Pumasok ang isang middle-aged na lalaki. Nagulat ang lahat. Ito ay ang partner ng isa sa mga nanggungunang investment firm sa bansa. Attorney Lim, bakit kayo narito? Agad nagbago ang boses ni Uncle Alfredo. Pumarito ako para pumirma ng kontrata. Lumapit si Attorney Lim sa akin at iniabot ang kamay. Presidente Cruz, ang 50 milyong investment sige. Pagkatapos, lumingon siya kay Yumi. Ngunit may kondisyon.
Gusto naming makipagtulungan sa Yamato Group ang Mes Santos para sa bagong proyekto, siya ang mag-aasikaso ng Education Division. Nagulat ang lahat sa silid. Narinig ko ang kanyang sinabi kahapon. Natiyak niya para sa akin ang human value ng proyektong ito. Ganap na nagulat si Yumi. Tumingin siya sa akin, hindi alam kung ano ang gagawin. Natawa ako. Ang kondisyon na iyon ay kailangan mo nang kumpirmahin ng taong tinutukoy ninyo. Nakatuon ang lahat sa kanya. Namula ang kanyang mukha ngunit huminga ng malalim at tumayo. Gusto ko pong subukan. Hindi ako expert sa negosyo, ngunit alam ko ang tungkol sa edukasyon at sa mga bata. Kung ang aking paksali ay makakapagpaganda ng proyekto susubukan ko. Nakputok ang palakpak. Ang mukha ni Uncle Alfredo ay parang nakagat ng suwit. Ang kontrata ay pinirmahan sa lugar ding iyon. Ang krisis ay lumipas na. Pagkatapos ng pulong, dinala ko si Yumi sa rooftop ng opisina. Mula rito, makikita ang buong lungsod. Salamat ngayon. Tumingin ako sa kanya. Muli akong nailigtas mo. Ikaw mismo ang nanalo. Sineseryoso niya. Ako ay nagsalita lang ng toto. At ang katotohanan ang pinaka-epektibong paraan para maabot ang pusong tao. Tulad ng gusto kong sabihin ngayon, lumuhod ako sa isang tuhod at inilabas ang isang maliit na kahon. Hindi ito singsing. Isang susi. Ito ang susi niyang aking kondominium. Sineseryoso ko siyang tiningnan. Gusto kitang opisyal na imbitahin sa aking buhay. Hindi bilang simpleng kaibigan. Hindi bilang simpleng kasama sa trabaho, kundi bilang pinaka-importanteng tao sa aking buhay. Tinakpan niya ang kanyang bibig at nagsimulang umiyak. Hindi ba? Baka maling-mali pa rin tayong marami? At hindi ba palagay mo, hindi ako nararapat sa iyo? Tumayo ako at hinawakan ang kanyang makamay. Ang katayuan, ang posisyon, ang kayamanan hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay, kapag kasama kita, naramdaman ko ang pinakatunay na sarili ko. At ikaw, Maria Yumi Santos, ay ang pinakatapat, pinakamatapang, at pinakamabait na babae na nakilala ko sa buong buhay ko. Lumukso siya sa aking mabisik at malakas na tumango. Oh, susubukan ko. Unti-anting sumasalok ang gabi. Niyakap namin ang isa't isa sa rooftop. Lumawik ng lumawik ang aming mga anino pagsama-samang humihimlay. Ang pagkakakilanlan namin ay naging masaya at puno ng buhay. Nag-resign si Yumi sa pangunahing trabaho sa daycare ngunit itinuloy ang part-time niya, at sabay ay nagsimulang mamuno sa Education Division ng Yamato Group. Madali siyang natuto at mabilis na naging bihasa. Ang nanay ni Yumi si Nanay Gloria, ay sobrang natuwa nang malaman ang balita. Sa tuwing pupuntahan ko sila, nagluluto siyang espesyal na pagkain. Presidente Cruz sinimulan niyang tawag sa akin, ngunit itinama ko siya. Nanay, Cruz na lang. Sa harap ninyo, palagi akong ordinaryong Cruz. Sige. Sige. Masayang-masaya siyang natawa. Basta ikaw ang mag-ingat sa aking Yumi. Ngunit hindi nagtagal ang payapang buhay. Isang linggo ngang hapon, habang namimili kami sa isang mall sa Ortigas, bigla kaming pinigilang ng ilang lalaki. Sa pangkat ay si Santos nakalabas ng kulungan, ngunit mas nahulok pa ang kanyang anyo, mas baluktot pa ang kanyang tingin. Yumi, dahil sa iyo, gumuho ang aking buhay. Puno ngang galit ang kanyang boses. Nawalan akong trabaho. Papunta na akong kulungan. Kasalanan mo lahat ito. Ikaw ang lumabag sa batas. Huwag mo kaming sisihin. Itinago ko si Yumi sa aking likod. Tahimik. Inilabas ni Santos ang isang fruit knife mula sa kanyang bulsa. Ngayon ibigay ninyo sa akin ang 500,000 piso. Kung hindi, hindi kayo makakawala dito. Nagsigawan at nagsalangga ang mga tao sa paligid. Nandun ang security guards ng mall ngunit hindi makapalapit. Ibaba mo ang kutsilyo. Mahinahon ang aking boses. Ikaw ay nag-isang financial crime ang pinakasalanan. Kung saktan mo ang isang tao, mag-iba ang bigat ng iyong kaso. Tapos na ako. Isa pang kasalanan, anong halaga? 500,000 ibigay mo. Bigla na lang lumabas si Yumi mula sa aking likod at humakbang pasulong. Santos, naalala mo pa ba nang una tayong nakita? Kahanga-hanga ang kalmado ang kanyang boses. Sinabi mo, kapag lumampas sa 25 ang isang babay, wala na siyang halaga. Na ang babay ay dapat na mag-asikaso sa bahay at mag-alaga ng asawa. Nagulat si Santos. Noong gabing iyon, galit na galit ako sa iyo. Nagpatuloy si Yumi. Ngunit higit sa galit, nalungkot ako. Nalungkot ako kasi ang isang taong katulad mo ay kailangan pang ibagsak ang iba para maramdaman ang sariling halaga. Alam mo ba ang totoo? Ang tunay na malakas na tao ay hindi kailangang ibaba ang iba.
Alam na nila kung sino sila at ano ang gusto nila kaya sila may tiwala sa sarili. Isang hagbang pasulong siya. Ibaba mo ang kutsilyo at sumuko ka. Bata ka pa. Pwede ka pa ring magsimula muli. Huwag kang lumapit. Iwinasiwas ni Santos ang kutsilyo ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Hindi kita bibigyan ng pera. Huminto si Yumi. Hindi dahil wala akong pera. Kundi dahil kahit ibigay ko, hindi ka makbabaho. Ang tunay na tulong ay ang harapin ka sa iyong napakakamali para makapagsimula ka muli. Nagsamantala ang security guard sa pagkakataon at lumukso mula sa gilid. Tinumba ang kutsilyo. Pinigil si Santos sa lupa at biglang sumigaw siya ng malakas, umiyak. Hindi ko rin gusto ito. Hindi ko rin gustong makinggan ito. Mabilis na dumating ang pulis at dinala si Santos. Lumiyan si Yumi sa aking balikat, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Okay ka na? Niyakap ko siya. Tapos na ba talaga ito ngayon? Oh. Tumango ako. Sa pagkakataong ito, tunay na tapos na. Isang taon pagkatapos, ang bagong proyekto ng Yamato Group ay naging malaking tagumpay. Ang linyangang produkto na nakatuon sa educational technology na binibigyan ng punong dalangam nga pangitay ni Yumi para sa pagpapalago ng tao ay nakakuha ng natatanging posisyon sa merkado. Sa araw ng taon ng pangkalahatang pulong ng kumpanya, nakatayo ako sa entablado at tiningnan ang mga empleyado sa ibaba. Sa loob ng isang taon, naranasan natin ang maraming bagay. Mga krisis. Mga hamon ngunit pati na rin ang paglago at tagumpay. At para sa akin, ang pinakamalaking kayamanan ay nahanap ko ang pinakaimportanteng tao sa aking buhay. Natuan ang spotlight kay Yumi. Suot niya ngayon ang isang light blue na gown at siya ay maganda ng humanga. Bumaba ako sa entablado at lumapit sa kanya. Natahimik ang bulwagan. Isang taon na ang lumipas nang iniabot ko sa iyo ang susi ang aking kondominium. Ngayon, gusto kong iabot sa iyo ito. Binuksan ko ang kahon ng singsing. Isang simpleng diamond ring ang kumislap sa liwanag. Maria Yumi Santos. Pakikisamahan mo ba ako habang buhay? Hindi dahil may hawak ako kundi dahil ng kasama mo, mas nagiging mas mabuting tao ako. Mula sa kanyang mamata, bumalang ang ngaluha. Malakas na tumango siya. Aw! Bumpusam dumugong ang palakpak tulad ng kulok. Sa gitna ng pagbating ang lahat, singsing ang ipinasuot ko sa kanyang daliri. At malagim ko siyang ginising. 3 buwan pagkatapos, nakasal kami sa tabing dagat. Hindi ito magerbo ang mga pinakamalapit na kaibigan at pamilya lang ang naroon. Si Nanay Gloria ay umupo sa espesyal na upuan, naluluha ng masaya. Si Joselito ay nakaabala bilang best man. Dumalo rin ang mga dating kasama ni Yumi sa daycare. Ang mabata ay gumawa ng drawing para sa amin. Nakpalitan kami ng pangako. Daniel Cruz, tiningnan niya ako ng matakal. Salamat sa pagtuturo mo sa akin na maktiwala sa pag-ibig at maktiwala sa sarili. Salamat sa pagtuturo mo na mayroon akong halaga bilang taong minamahal at mahal ang kapwa. Maria Yumi Santos, mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Salamat sa pagpasok mo sa aking buhay. Salamat sa pagkulay mo sa aking itim at puting mundo. Salamat sa pagtuturo mo na ang tunay na kayamanan ay hindi ang bilang sa bank account kundi ang bawat araw na kasama kita. Niyakap namin ang isa't isa at naghalikan. Humihip ang hanging dagat. Lumipat ang puting belo pataas. Pagkatapos ng takip silim, habang naglalakad kami ng makahawak kamay sa buhangin, biglang nagsalita si Yumi. Naalala mo pa ba nang una tayong nakita? Siyempre. 1,000 lang ang paramo at pinilit kang magbayad ng lalaking iyon. Noong gabing iyon, hindi ko talaga naisip na 1 taon pagkatapos, magkakasal na tayo. Sumandal siya sa akin. Ang 1,000 piso ay nagdalang ganitong kasiyahan. Ganun talaga ang tadhana. Niyakap ko siya. 1,000 piso at daan-daang milyong kaligayahan ang kapalit. Natawa siya, at nag-alsa ng paa para humalik sa akin. Tahimik na tumampal ang maalon sa buhangin. Ang takip silim ay nakpahaba ang aming makaanino nagsama-sama at natunaw sa isa. Sa malayo, kumakaway ang aming mga kaibigan. Magsisimula na ang salu-salo. Ang mundo ay hindi perpekto ngunit natatangi. Katulad ng 1,000 pisong nakdalangang daan-daang milyong pagmamahal.